Ewan ko kung ang utak mo ay nasa talampakan o nasang bahagi ng parte ng katawan mo, maliban sa ulo. Bakit? Kasi ando na nga yung paliwanag di ba? Pag umuwi ka, mapapatay ka. Ito na katapusan ng buhay mo. Magiging Ninoy Aquino Jr. ka. Ay, teka lang, Nelson. Bakit? Meron bang mga tao na nagkamali ng akala at pagkakaintindi sa pahayag ng pangalawang Pangulong Duterte? Aba, ang dami. BP Inday Sara, sa sinabi niyang matutulad siya kay dating Senador Benigno Ninoy Aquino? Napakadami po. Hindi lang yun. Ito yung mga taong kinikilala ng lipunan, nakapag-aral. Yung iba, mga abogado pa. Yung iba, may mga honors pa sa mga paaralan ng kanilang pinagtapusan. Abay, bigyan mo ako ng halimbawa dyan, Nelson. Pero ang inakala nila ay pag umuwi si Duterte sa Pilipinas, siya ay magiging senador. Siya ay magiging statesman. Magiging tatay ni Chris Aquino. Siya ay magiging tatay ni Chris Aquino. Mali naman tayo. Hindi ba? Ganun ba? Apakamali. Ang topic nga doon, yung pagkamatay na. Mamamatay ka, tanggalin mo na yung Ninoy Aquino. Yun lang ang gusto niya sabihin. Posibleng mapatay. Maaring ganun ang mangyari sa'yo. Sino ang halimbawa? Sino yan? Sige nga. Sino bang halimbawa ng... nagkaroon ng maling pagkaunawa. Masasabi na bagad nating iba, hindi na sa mali, kundi iba ang kanyang pagkaunawa kaysa dun sa talagang gustong sabihin ni BP Inday. Parang reading comprehension nga. Yes. Tingnan natin. Sino ang may halimbawa? Sino ang halimbawa nito? Sige nga. Pakinggan ho natin ang kanilang paliwanag. Nahahalintulad ba ni VP Sara ang kanyang ama kaya sa yumaong Ninoy Aquino? Parang hindi po natin nadinig noon na inahilintulad ni dating Pangulong Duterte ang sarili niya kay Ninoy, kung hindi kay Hitler. Meron po siyang sinabi mismo, sinabi pa niya dito, and I quote, Hitler massacred 3 million, actually it's supposed to be 6 million Jews. Now there is 3 million, what is it? 3 million drug addicts in the Philippines. There are. I'd be happy to slaughter them. At least if Germany had Hitler, the Philippines would have me. So napakalayo pong ipakumpara ang sarili o ikumpara ang dating Pangulong Duterte kay Ninoy Aquino na hindi nagkaroon ng anumang record ng mass murder or crimes against humanity. Mas ninais po ni dating Pangulong Duterte na ikumpara ang sarili niya kay Hitler. Malinaw. Ikaw na, napakalinaw naman mga kababayan. Kung ito ay estudyante mo at tinanong mo anong ibig sabihin ng sinasabi dyan sa talata, na sinabing sa statement na yan, ang dating Pangulong Ninoy Aquino, dating Pangulong Rodrigo Duterte ay mahatutulad sa kay Ninoy Aquino. Pagka sinabi mo yung sinabi, ibig lang sabihin yan, mamamatay siya pag umuwi. Posibleng siya ay mapatay gaya na nangyari kay Ninoy. Kung ikwekwento mo ng iba, pag umuwi... Nasaan yung paunawa mo? Nasaan yung comprehension mo, di ba? Ayan. Marami ho ang mga nagbabalita na meron doon sila mga pagkilos sa Biyernes kasabay po ng kaarawan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang ika-80 taon. Yan, Nelson. 80 years old na. Yan. Ayun. Hindi lang yun, Jen. Itong linggo pa lang kahapon. Yes. Madami ho ang nagtipon-tipon sa iba't ibang mga lugar, sa iba't ibang bansa. Meron na ba? Oo. Ang pinakamalaki kong nakitang punta ay yung sa Dahig. Jen, dumagsa ang tao sa Dahig, yung iba yung iba ay umupo na lang sa sahig dahil sa sobrang dami ng tao sa Dahig. Ipapalagay ko ba, Nelson, na ang mga taong ito ay supporters ng dating Pangulo? Baka naman nagkataon na meron talaga event yan, napunta na sila dyan. At wala namang kinalaman sa dating Pangulo. Baka ganun ang dating Ang iba dyan, galing pa ng London.
Meron doon pa, galing pa ng Germany yata, no? yung sa Europa. Yung mga European countries ay pumunta yan, dyan. So, nililiwanag natin na yung mga taong ito ay hindi na natin ipalalagay kundi talagang supporters o taga-suporta ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Gusto nila kasi makita din si Vice President Sara Duterte. Ayun, Iyan pong sa isa namang bidyong ibinahagi ni Andy Peñafuerte III. Dami rin ito, Makikitang hinarap at kinausap ni Vice President Sara Duterte ang mga Pinoy. Nag-effort pa kasing bumiyahe patungong Dahig. Ito ba yung malapit sa ICC? Oo, yung mismong... Ayun, gano'n? Kasi nung napunta ako, Nelson, sa Dahig. Mismo sa ICC, hindi ko nakita yung ganyang Ako sa totoo lang po, meron siguro mga twice akong napunta mismo sa ICC. Sa buhay ko, sa experience ko ito. Kaya hindi lang ako nakapagpa-picture eh. Ganun ba? Mga siguro twice na ako napunta dyan sa ICC mismo. Aba. At napasok ko mismo, ha? Aba. Sayang lang, hindi ko lang na at the moment ATM eh. Ganun ba? Bago pa ito nangyari, itong mga kaguluhang ito, ha? Hindi ko akalain na yung ICC pala ay magiging tanyag. Kung alam ko lang, naku, pinutakti ko na agad ng picture yan, tsaka sa Facebook, YouTube, at kung ano-ano pa man. Maganda pagkakagawa niyang ICC, Nelson, ha? Ang mga struktura, talaga namang matutuwa ka. At ang balita ko, ginastusan niya ng pondo ni Senador Franklin Drilon. Yung Iloilo Convention Center. ICC? Iloilo Convention Center? Ay, ba't ano pa yung pinag-uusapan? Hindi ba sa Iloilo Convention Center yan? Mukha nga. Patingin. Ipakita mo. Tingnan mo ba? Ay, hindi nga Iloilo ito, Jen. Nga iba yung structure sa dulo. Tsaka may malawak na... Kaya pala sinasabi mo hindi ganyan yung napuntahan ko. Hindi ganyan yung napuntahan ko. Tsaka medyo mainit dun eh. Ayun. So, ang napuntahan pala natin, Iloilo Convention Center. Dalawa pa nga pala tayo doon, di ba? Para may event ata nung time na yun eh. Kinakatuwa mo pang wala ako doon. Doon tayo pareho. Oo nga pala. Ano nga pang event yun? Parang consultation yun, di ba? Yung federalismo. Ayun part ng consultation ng federalismo nung time na yon. Pero ito ay bago, ha? Ito po ay International Criminal Court ito. Yun nga, nagulat ako. Sabi ko, ba't di mo ako sinasama? Hindi pala ito akala ko Iloilo Convention Center. ICC kasi ang pinag-uusapan. Pasensya na po kayo. Nagkamali. Ako po nagkamali. Your Honor, hindi po ako fake news. Baka ipatawag ako sa Kongreso. Sabi, ano sinasabi mo ICC? Hindi po. Iloilo Convention Center po yun. Pero ito, totoo, ha? Yan, sa opo. Dahig po ito. Yan. Ang mga Pinoy dyan ay mula pa ng Norway, Switzerland, at Italy. At noong humarap dyan ng pangalawang Pangulo sa mga tao, nagkataon naman na katatapos lang niyang bisitahin ng kanyang ama. Sinabi niya, okay naman si Digong, si Tatay Digong. Don't worry, okay naman siya. Ayan. Mukhang unti-unti na raw na yung kanyang katawan ay nagbabalik na. Siyempre, yung edad niyang yon, yung nagbabalik in a way, sabihin yung lakas sa ganung edad. At wala namang sinasabing may sakit. Dati na pala siya may sakit. Yes. Pero hanggang sa oras na ito, ano ba siya, linggo doon sa Dahig nagsalita? Anong araw sa Pilipinas yon? Kahapon. Linggo. Linggo sa Pilipinas. Di maaaring Sabado sa kanila yun. Sabado ng hapon. Sabado ng hapon. Kaya pala, maraming tao, no? Yes. Sila ay, pag Sabado ata doon, bakasyon din ata ng mga naroon. Yes. Ayun. Kaya ano dahilan? Magkaroon sila ng biglang parang tipon-tipon doon sa Dahig. Nagkataon dyan, sabay-sabay silang nagpunta kasi ito naman hindi naman siya pinag-usapan eh. Nagkataon na yung mga kapwa natin Pilipino ay pa-weekend, di ba? Karamihan walang trabaho, weekend, day off, dyan na nila minabuting pumunta, parang namasyal na rin. Ayun. Kaya lang, nagkaroon ho ng ito ay, ewan ko kung ito ang pinag-uusapan ngayon eh, ha? Gano'n sa tagpo na yun? Yung tagpo na yan. May pangyayari kasi, ha? Sa anong pagkakataon sa tagpo na ito?
Nung humarap na si BP Inday, Nagpakwiti siguro, no? Nagpakwiti sa... sa pagkakataon ito, nagtalumpati ba si BP Inday? yes. Kasi ang dami ng tao, di ba? Oo. So, kailangan mo talagang magsalita dyan. Oo. Ito po ang nangyari. Nung magsalita si BP Inday, yung isang maikling portion ng kanyang talumpati ang ginawang headline sa ilang mga balita dito. Pinick up ng local news. Yes. At mukhang balita natin, pati yata ang Malacanang ay nag-react din. Yes. Anong sinabi? Anong kontrobersyal na bahagi ng talumpati ni BP Inday ang naging usap-usapan ngayon sa Pilipinas, Nelson? Ako sayang nga at wala tayong actual na boses no? Wala ba tayo? Akala ko meron tayong Meron ba? panirinig na sound. Alam ko meron. Meron ba? Yung bahagi. Meron. Sabi ko sa iyo. Oo nga, sige nga. Nakita natin na alam mo Pakinggan nga natin si Vice President Sara Duterte. Battering pa raw. Medyo Hintay natin. loading pa. Loading Oo, na so, oo. na. Kasi parang doon, nag-update ata siya ng kalagayan ng Pangulo. Sabi, nakausap niya ng personal, ng Yes. mukhaan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. At sabi nga niya, nung isang araw Oo. lahat na doon, nagiging kinakausap na ni Digong. Ganon. Parang naging na siya, naging malapit na doon sa mga tao doon sa Baka pwede uso din bang mayores doon? Gusto niyo ako maging mayores? Ako maging mayores dito, pa? Ha? Yun na lang. Pakinggan na lang natin. BP Inday Sara. Yun ang gusto niya. Gusto niyang umuwi. Sinabi ko din sa kanya yon pa. Sabi ko, yung kagustuhan mo na umuwi, yan din yung katapusan ng buhay mo. Magiging Ninoy Aquino Jr. ka. At sinabi niya sa akin, sabi niya, kung ganyan ang kapalaran ko, then so be it. Basta lang mauwi ako sa Pilipinas. Ayun. Yan po ang naging pahayag ng BP Inday. Napakadali na maintindihan, di ba? Pero, Pwede bang request isa pa? Ha? Pwede bang request isa pa? sige. Para lang i-analyze ko lang. Nanamnamin ko lang mabuti. Nanamnamin mo. Nanamnamin ko Word for mabuti. word, ha? Yes. Tapos isipin mo kung anong ibig niya sabihin. Yes. Tapos yung sarili ko pakahulugan. Pagkakaintindi ko. At ito ba ay mahirap intindihin? Okay, kayo din mga nakikinig, nanonood. Pakinggan ninyo kung... Ipakilakas niyo po yung volume ninyo para maintindihan. Direct, isa pa nga po, request lang, isa pang parinig lang natin. Gusto ko lang namnaming mabuti yung sinabi ni BP Inday Sara. Yun ang gusto niya. Gusto niyang umuwi. Sinabi ko din sa kanya yon pa. Sabi ko, yung kagustuhan mo na umuwi, yan din yung katapusan ng buhay mo. Magiging Ninoy Aquino Jr. ka. At sinabi niya sa akin, sabi niya, kung ganyan ang kapalaran ko, then so be it. Basta lang mauwi ako sa Pilipinas. Ayun, yan din ang magiging katapusan ng buhay ko. Magiging, Ninoy Aquino Jr. Ninoy Aquino Jr. ka. Ano ba ang nangyari kay Ninoy Aquino Jr. nung siya umuwi sa Pilipinas? Ang pinag-uusapan dito, pag-uwi, di ba? Yes, yung pag-uwi sa Pilipinas. Siguro. Na doon, parang gustong ihalin tulad ni BP Inday na ang mangyayari sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang mga nakakaalam kasi niyan, Jen, ay yung mga ipinanganak ng 1980s. O kaya medyo pa? Mga siguro 70s. Mga gano'n, 70s. Kasi yung 80s medyo bata-bata pa yun. Kasi kung 70s ka, mga 20 plus na, alam mo na talaga mga nangyayari sa 70s. Nung panahon na yun, si Ninoy Aquino, 19 ano ba siya umuwi? 84? 1986 yung nangyari yung EDSA Revolution. Mga 83, 80, mga gano'n siguro. Tama, 84 ata yun. Siya po ay habang nasa eroplano, pababa ng eroplano, ay binaril, pinatay. Doon sa tarmac. Nakalapag na eroplano sa tarmac. Pababa na At siya. nung pababa na dapat siya, isang kalingaw-ngaw ng putok ang narinig at nakitang
wala nang, ano sabihin, na nakabulagta si dating senador Ninoy Aquino. Ayun. So yun yung reference, di ba? Oho. So doon, sa tagpong yon, gustong ihalin tulad ni BP Inday si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasi may una na di ba? Oho. Na ito na ang katapusan ng buhay mo. Ayun. So meron siya talagang tinutukoy na ano yun, di ba? So parang ang gusto niya Pagkalin sabihin... mo ba yun ng Ninoy Aquino? Oo. Ayun na yun ang ibig niya sabihin, mamamatay ka pag uwi mo. Maaring pag uwi mo dito ay parang mangyayari sa iyo, nangyari kay Ninoy na mapatay ka. Yun. Parang gano'n ang ibig sabihin. Yun lang. Hindi ibig sabihin nun, hindi ba, Jen? Oo. Halimbawa, pagka ikaw teacher ka ng language, Yes. o kaya ng reading comprehension, Yes. tinanong mo yung mga bata, anong ibig sabihin dito na pagka umuwi itong taong ito ay magiging Ninoy Aquino? Oo. Pagka sinabi, ma'am, Oo. sige, Nelson, ang sagot mo? Ayan po ay magiging senador, yan po ay magiging mailalagay sa 500 pisong papel, Oho. yan po ay magiging mabuting tao, Oho. at yan po ay, anong grade ay bibigay mo dun sa bata? Mukhang wrong, sasabihin ko sa'yo. Wrong, mali ka doon, tutoy. Baka ka pauwiin mo pa. Napakalinaw naman Oho. Hindi ba? Sabi ng ka Norbert, August 21, 1983. Ayun, 83. Umuwi si Ninoy Oh, at sabi- naganap nga po yung insidente. Hindi ba, Jen? Yes. Kapag kaya, binigyan mo pa ng ibang kahulugan, ewan ko kung ang utak mo ay nasa talampakan o kung nasang bahagi ng parte ng katawan mo, maliban sa ulo. Bakit? Kasi ando na nga yung paliwanag di ba? Pag umuwi ka, mapapatay ka, ito na ang katapusan ng buhay mo. Magiging Ninoy Aquino Jr. ka. Halimbawa dyan, ako naman ay nag-gym. Nagpapaganda ako ng katawan. Oo naman, oo. Sabi mo, bakit ka nagaganyan? Siguro, tinanong mo. Gusto ko kasing maging Piolo Pascual. Ang ibig ko bang sabihin doon na magiging artista ako? Ay, hindi. Ako yung tatangkad? Hindi. Ako yung magiging gwapo? Kahit gwapo na ako? Hindi, kita mo namang naggaganyan ako. Ibig Ang sabihin, gusto mo na, yung katawan. Yung katawan? Malapyo Pascual ang katawan. ang tawag po dyan, ha? Ewan ko na kung hindi sila nag-aral nung high school sila ha? Ang tawag po dyan, yan ay ilang example ng figure of speech. Ha? Ayun. Pwedeng analogy at pwedeng allusion. Ibig sabihin, ikinukumpara mo ang isang parte lang, hindi lahat ng isang pangyayari doon sa isang tao. Di ba? Teka lang, Nelson. Bakit? Meron bang mga tao na nagkamali ng akala at pagkakaintindi sa pahayag ng pangalawang Pangulong Duterte? Aba, ang dami. BP Inday Sara, sa sinabi niya, matutulad siya kay dating Senador Benigno Ninoy Aquino? Napakadami po. Hindi lang yon. Ito yung mga taong kinikilala ng lipunan, nakapag-aral. Yung iba, mga abogado pa. Yung iba, may mga honors pa sa mga paaralan ng kanilang pinagtapusan. Bay, bigyan mo ako ng halimbawa dyan, Nelson. Pero ang inakala nila ay pag umuwi si Duterte sa Pilipinas, siya ay magiging senador. Siya ay magiging statesman. Magiging tatay ni Chris Aquino. Siya ay magiging tatay ni Chris Aquino. Mali naman na tayo. Hindi ba? Ganun ba? Apakamali. Ang topic nga doon, yung pagkamatay lang. Ayun. Mamamatay ka, tanggalin mo na yung Ninoy Aquino. Yun lang ang gusto niya sabihin. Posibleng mapatay. Maaring ganun ang mangyari sa'yo. Sino ang ba? halimbawa? Ayan. Sino yan? Sige nga. Sino bang halimbawa ng... Nagkaroon ng maling pagkaunawa. Masasabi na bagad nating iba. Hindi na sa mali, kundi iba ang kanyang pagkaunawa kaysa dun sa talagang gustong sabihin ni BP Inday. Parang reading comprehension nga. Yes. Tingnan natin. Sino ang may halimbawa? Sino ang halimbawa nito? Sige nga. Pakinggan ho natin ang kanilang paliwanag. Nahahalintulad ba ni VP Sara ang kanyang ama kaya sa yumaong Ninoy Aquino? Parang hindi po natin nadinig noon na inahilintulad ni dating Pangulong Duterte ang sarili niya kay Ninoy, kung hindi kay Hitler. Meron po siyang sinabi mismo, sinabi pa niya dito, and I quote, Hitler massacred 3 million, actually it's supposed to be 6 million Jews. Now there is 3 million, what is it? 3 million drug addicts in the Philippines. There are. I'd be happy to slaughter them. At least if Germany had Hitler, the Philippines would have me. So napakalayo pong ipakumpara
ang sarili o ikumpara ang dating Pangulong Duterte kay Ninoy Aquino na hindi nagkaroon ng anumang record ng mass murder or crimes against humanity. Mas ninais po ni dating Pangulong Duterte na ikumpara ang sarili niya kay Hitler. Oh, ayan, malinaw. Ikaw na, napakalinaw naman mga kababayan. Kung ito ay estudyante mo at tinanong mo anong ibig sabihin ng sinasabi dyan sa talata, Na sinabing sa statement na yan. ang dating Pangulong Ninoy Aquino, dating Pangulong Rodrigo Duterte ay mahatutulad sa Kay Ninoy Aquino. Oo. Pagka sinabi mo, yung sinabi, ibig lang sabihin yan, mamamatay siya pag umuwi. Posibleng siya ay mapatay gaya na nangyari kay Ninoy. Kung ikwekwento mo ng iba, pag umuwi, nasa yung pangunawa mo, nasa yung comprehension mo, di ba? Ikaw, parang nalungkot naman ako. ipagtanggol mo yung si... Hindi, kasi ako talaga, follower ako ni Atty. Claire. Parang nalungkot lang ako sa pagkakapaliwanag niya at pagkakaintindi niya sa naging pahayag ni BP Inday Sara Nelson. Yan kasi ang problema, Jen. Kung ang laging iniisip mo, attack ng attack. Hindi mo na inisip na ano ba? Ano ba yung pinag-uusapan dito, di ba? Sana, hindi ko alam kung narinig niya kasi. Kasi dapat pinag-aralan nyo muna, ano nga bang ibig sabihin dito? Pwede naman, ang ibig lang sabihin niya dito, ay gusto niyang umuwi, baka mapatay. Yan lang naman. Wala hong dapat walang dapat na ipangamba. Dahil hindi naman yan gawain ng administrasyon. Dapat ganun, di ba? Tama. Pero pagka ganyan ang sagot mo, ibig sabihin, hindi mo naintindihan. Na para bagang gusto niya sabihin, inihahalin tulad ang dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga naging accomplishments, katangian, accomplishments ng dating Senador Benigno Ninoy Aquino. Kaya nga, meron ba ganun dyan na pag uwi mo ay ibang tao ka na? At pagka sinabi niyang pag uwi mo, magiging ganito ka. Hindi ko, ako naman ng pamilya Duterte, kung yun ang pag-uusapan, una, senador ka, ako, nagpresidente ako Ayun nga. Hindi na tayo... May pagkakaiba nga, malayo. Hindi nga sila pareho eh. So dapat, intindihin mo kung anong gustong sabihin ng statement, di ba? Parang yung turo kagabi yan eh. Napakinggan ko. Ano bang sinabi? Yung ako at ang ama iisa. Marami nagkaroon ng maling pagkaunawa. Kaya nga hindi na tayo nagtataka. Dahil meron niyang matatalino, hindi pa rin makaintindi, di ba? Hindi pa rin nakakaintindi. Ang linaw-linaw na eh. Ay, meron pa bang iba? Huwag natin meron pa ba? Nalulungkot ako. Baka meron pa bang iba? Kasi ayaw ko na nagkakaganon si Atty. Claire eh. Alam mo naman ako, follower ko niyan eh. Tsaka hindi naman natin siya kaaway. Tama. Ayaw natin gusto lang natin, maituwid natin kung ano yung maling mga paniniwala at akala. Meron pa ba? Ako, yan lang kasi yung nakita ko eh. Meron ako yung nakita nito. Sakso nung nag-react ata ang pamilya Aquino rin sa Facebook eh. Kaso nung inopen ko ulit, nag-skip na eh. Baka lang hindi nila nga naintindihan. Diba? Kasi nga, doon nga sa parang hindi din nila matanggap na ang dating Pangulong Duterte ay ihahalin tulad sa dating Senador Ninoy Aquino. Hindi nga, ang tinutulad nga, yung ang ibig lang sabihin nun, yung ang pag-uwi mo, mapapatay ka. Na posibleng posible kang patayin. Yun lang naman ibig nang sabihin doon. Sayang, hindi. Nawala na eh. Baka makita nga nung ating staff dyan. Hindi ko kasi nakita kung sino ang nag-post o nag-share. Yun ang kanilang pagkaunawa. Pero again, siguro naman ay sa ating mga manonood ngayon, Nelson, Buti ba yung mga nanonood na simpleng tao, naintindihan yan? Oo nga. Kung minsan dyan, kapag masarado ka ng maraming pinag-aaralan, mas lalong, siguro parang, parang computer. Ganon. Na napuno na eh. Ayaw nang gumana. Hindi, talaga siguro ang kanilang ang kanilang focus ay i-dispute lagi. Yun i-dispute lagi ang sasabihin. Umatak nga ng umatak, di ba? Kahit na wala na sa mukhang wala na sa hulog, kumbaga sa mga ininyero, parang iba ata pagkaintindi mo sa pagkaunawa mong ganyan. Ang hamon ko nga sa kanila, sumangguni kayo sa mga language experts. Ganon? Oo, kahit nga hindi expert, yung teacher lang ng English. Diba?
Hindi ako naman naniniwala, Nelson. Alam din naman nila yan eh. nga naman. Alam Sabagay. din naman nila, sigurado ako. Hindi po ako naniniwala sa isang simpleng pahayag. Tayo, Nelson, yung simpleng mamamayan, na unawaan natin ang punto na yon, lalong higit na sila ay maunawaan. Naunawaan nila yung bagay na yon, pero gusto nilang, naalala ko tuloy yung ginamit na termino ng Pilipitin. ng ka-Edwil eh. Oo. Diba? Pilipitin. Yun nga. Para umayon sa kanilang gusto o nais. Lahat na lang gusto nyo pilipitin eh, di ba? Yung batas, pinipilipit nyo. Yung kahulugan ng mga pananalita, gusto nyo rin pilipitin. Oo. Baka, bigyan ko kaya ng pilipit ang mga ito. Ay, yung galing sa Quezon, masarap ang Pilipit ng Quezon. Yun nga. Ay, siguro, i-box populi nga natin, Nelson. Oo. I-box populi nga po natin. Kayo po ang aming tatanungin. Kayo po, mga kababayan, simple lang ang tanong, posible nga bang mangyari sa dating Pangulong Rodrigo Duterte ang nangyari sa dating Pangulong Senador, dating Senador Ninoy Aquino? Yan. Alam niyo na po yung nangyari, ha? Ibig sabihin, nagkakaintindihan tayo doon, ha? Baka sabihin nila kung ano-ano pa man, ha? Oh. Kung ang sagot niyo po, opo, posible po yan. Everything is possible, sabi nila. Hawak kamay tayo para sa